Sobrang unfair po mga kababayan, ito pong ginagawa ni Senator Bato de la Rosa sa ating pong mga Pilipino. Hindi po ito patas. Sobrang unfair dahil yung mga politiko po, ninanakawan na nga po tayo. Ito naman si Senator Bato, ginugulangan po tayo. Dahil siya po ay sumasahod, sumisweldo kahit hindi po siya pumapasok sa Senado. Mantakin nyo mga kababayan, ang sahod po niya ng isang senador ay nagre-range from 290 to 300 plus thousand pesos po mga kababayan. Yan po ay kita na ng isang ordinaryong empleyadong Pilipino sa loob ng isang taon, pero siya isang buwan lamang. At sumasahod po siya kahit hindi po siya pumapasok, absent po siya. Bukod doon, ngayong Christmas bonus, ngayong magpapasko, tatanggap po siya ng doble ng kanyang sahod dahil yung Christmas bonus po ay katumbas ng kanyang sahod sa loob ng isang buwan, yung 13 month. Hindi po ba napaka-unfair nun dahil siya po ay hindi pumapasok, absent siya, hindi po niya nagagampanan ang trabaho niya bilang senador, pero sumasahod mga kababayan kahit hindi pumapasok, napaka-unfair po nun. Hindi po siya umattend ng budget hearing ng Defense at iba pong senador ang gumawa nun. Apparently, wala po palang no work, no pay rule sa Senado, and ganun din pala sa Kongreso. Kaya pala kahit absent po si Pulong Duterte noon ng napakatagal, wala lang sa kanila. Napaka-unfair po niyan dahil tayo po mga empleyado, tayong mga ordinaryong Pilipinong empleyado, tayo po ay nagbabayad ng buwis para ipasahod sa kanila. Tayo po ay maliit lamang ang sinasahod natin kada buwan. Wala pa po yatang 30,000 o 20,000. Maswerte na po tayo kung maka 20,000 tayo. Pero minimum wage earners po tayo. Yung iba nga below minimum pa. Tapos meron pang kaltas sa buwis at mga contribution sa gobyerno. Konti na lang po, kakarampot na lamang ang natitira sa atin. Pero pag po tayo umabsent, malate, may kaltas po sa sahod natin. Pero tayo po yung nagbabayad ng buwis para pasahod kay Bato de la Rosa sa mga senador na umaabsent. Pambihira. Napaka-unfair po niyan mga kababayan. Daan-daang libo, up to 300,000 po ang sahod ni Bato de la Rosa pero umaabsent siya. Unfair yan dahil si Senator De Lima, kung gagawin nilang palusot kasi may ICC warrant of arrest, nakulong na ba siya? Totoo ba na may warrant of arrest? Si Senator De Lima nakulong, pero binigyan siya ng ballpen at papel at yung kanyang mga empleyado sa opisina ni Senator De Lima noon ay tumutulong sa kanya, pabalik-balik sa selda ni Senator De Lima para lamang magampanan pa rin ni Senator De Lima ang kanyang pagkasenadora kahit pinakulong siya ni Duterte, kahit inosente siya. Alam naman po natin yun mga kababayan. Si Senator De Lima or Congressman De Lima ngayon ay nagampanan ang kanyang pagkasenador, ang trabaho niya bilang senador, kahit nakakulong siya. Si Bato hindi pa nakakulong. Hindi pa nga sure na may warrant of arrest eh. Diba mga kababayan? At saka ano na ang nangyari dun sa angas niya, dun sa hamon niya kay Senator Trillanes, yung pinakita niya na ang tapang-tapang niya noon, yung mga kataga niya, make my day daw. Sabi niya kay Senator Trillanes, bring it on. Sumama pa daw si Senator Trillanes sa pag-aresto sa kanya. Parang sinabi niya na si Senator Trillanes pa yata ang magposa sa kanya. Basta may mga ganong hamon. Yung akala mo napaka-tapang, napaka-brave, walang uurungan. Bakit ganun? Pumutok lang yung chismis about sa warrant of arrest niya, bigla nang natiklo, nagtago, nabahag ang buntot. Wala kayong binatbat kay Senator Trillanes. Si Senator Trillanes, presidente pa si Duterte, binabanggana niya kahit wala na siya sa posisyon. Up to now, wala siyang posisyon sa gobyerno, wala siyang kapangyarihan, wala siyang pera, pero lumalaban siya para sa katotohanan, para sa tama, para ipagtanggol ang mga Pilipino. Pero si Bato de la Rosa, senador yan pero nabahagang buntot. Siya yung nasa kapangyarihan. Pero hindi niya kinaya si Trillanes, naduwag siya, mga kababayan. So, dito po natin napatunayan na yung tapang, o yung sinasabi ng mga DDS na matapang yung mga Duterte. Palaban yung mga yan. Yun ay fake. Fake na tapang. Parang yung fake war on drugs nila. Peke. Matapang lang dahil may mga tauhan, may mga security, may pera, may kapangyarihan. I-try nyong ilagay yung mga yan sa posisyon ng gaya ng kay Trillanes. Walang pera, walang kapangyarihan, walang mga tauhan. Pagtapatin nyo. Hindi uubre ang mga yan. Si Trillanes nga walang posisyon, walang pera, walang kapangyarihan. Binabangga, pinakukulong yung malalaking tao. Mga kababayan. So dito po natin napatunayan na peke, nakakatawa kayo, malaki kayong joke, para kayong mga clown.
Ang yayabang nyo lang pag nasa posisyon kayo, pero nasa posisyon na nga kayo, naduwag pa kayo, nagtago pa. Tapos sumasweldo kayo ng 300,000 plus. Hindi po ba mga kababayan, ito'y napaka-unfair. Hindi ito patas sa ating mga Pilipino. Siya, si Bato de la Rosa, may bodyguard, may mga sasakyan, maayos ang kanyang working environment, may opisina, nakakapagtrabaho na maayos. Tapos pag umabsent, may sahod pa. Pero yung mga ordinaryong empleyadong Pilipino, lumulusong sa baha, napupuyat, na-stuck sa traffic, alam niyo yun, nalilipasan ng gutom, nagsasuffer sa working environment, sa kakapiranggot na sahod, nagbabayad ng buwis para ipasweldo kay Bato de la Rosa. Tapos malate lamang ang empleyadong Pilipino, ang ordinaryong empleyadong Pilipino, malate or umabsent, may kaltas ang sahod. Pero si Bato, hindi man siya pumasok or pumasok siya, sasahod siya kahit siya'y palaging absent. Napaka-unfair mga kababayan. Yan po ay mas malala sa pagnanakaw. Dahil sumasahod ka nang wala kang ginagawa. Kasalanan mo naman kung magkaroon ka ng warrant of arrest, ang yayabang nyo. Nung kasagsagan ng EJK, ang tatapang nyo. Ang sabi pa nga ni Bato, yung S happens daw. Yung mga baby na collateral damages, yung mga batang inosente na nadamay sa kanilang palpak at failed na war on drugs, sabi niya, blank happens. Diba, natandaan yun? Tinuring niya na blank yung mga collateral damages or mga inosenteng nadamay, na buhay, mga kababayan. Ngayon, hinahabol na sila ng hustisya at ng batas, duwag naman pala, takot naman pala. Tapos, ang sarap ng buhay, sumisweldo na mahigit 300,000 pesos a month, kahit hindi pumapasok. Kaya nung nagka-pandemic, nung nagkaroon ng Zoom meeting, ano sabi ni Bato? Sarap buhay. Sana ganun na lang daw sila palagi. Ganyan tayo ginugulangan mga kababayan. Napaka-unfair po. Tayo po mga maliliit na Pilipino nagsasuffer pero sila ang sarap ng buhay. Mga duwag naman pala. Ang yayabang, ang tatapang kapag nasa kapangyarihan, kapag may pera, may bodyguard, kapag nasa posisyon. Pero nandun pa rin naman sila sa posisyon, may pera, may bodyguard, may kapangyarihan. Pero naduwag pa rin kay Senator Trillanes. Kitang-kita mo talaga kung sino yung matitinong pinuno ng Pilipinas at yung mga bulok at mga palpak at mga yabang lang at hangin lamang ang kaya. Unfortunately sa ating mga Pilipino, sila yung nanalo. Sila Senator Trillanes yung natalo. Kung sino talaga yung mga lumalaban ng tapat, patas at pinaglalaban ng mga Pilipino, walang bahid ng korupsyon. Ginawan lang ng fake news, intriga at kasinungalingan kaya nasira sa mga tao. Pero in reality, sila, yung mga pinagmamalaki ng mga DDS, ang talaga palang bulok at talagang hindi karapat-dapat na nasa posisyon, mga kababayan. Magising na po tayo. Huwag na po tayong pumayag na maluklok pa ulit ang mga yan sa 2028. Mga pro-China. At magising na po tayo mga kababayan. Kitang-kita po natin kung sino po yung suliranin at problema ng bansa natin. Mga politiko po. Mga politiko na ganid, mapagpanggap, mapanlinlang. Pero mga magnanakaw pala mga kababayan. Sana po matuto na tayong bumoto ng tama sa 2028. Hindi porkit ginawa ng kasinungalingan or fake news ang isang kandidato, papaniwalaan nyo na agad. Saliksikin nyo, i-research nyo. Dahil kung basta-basta na lamang po kayo maniniwala nang hindi nagdo-double check o nagpa-fact check, talo po tayo pare-pareho. Damay-damay tayo sa mga kapalpakan at nakawang ginagawa nila. Dinimonize kasi nila yung mainstream media Yung mainstream media at saka mga educational institution, dinimonize sa mga DDS troll. Parang paniwalaan na lang ng mga Pilipino ay yung kanilang mga vloggers na nagpapakalat naman ng fake news. Yung mga educational institutions at saka mainstream media na nagbibigay ng legit na balita at legit na impormasyon, hindi na pinaniwalaan. Ang pinaniwalaan na yung mga propagandista. Pero nag-iiba na po ngayon, nababaliktad na ulit. Ibinabalik na po natin unti-unti ang tiwala ng taong bayan sa mga educational institution, sa mga mainstream media na naghahatid ng totoong balita at nilalabanan natin ang mga fake news vloggers and propagandista. Para nang sa ganon, hindi na po manalo ang mga maling tao, maling politiko na nagiging sanhi ng problema or talagang nagiging problema ng bansa natin, mga kababayan. Pag po tayong pumayag na maulit na naman po ang 6 na taon na pinagdusahan natin,
sa panahon ng mga maka-China, mga kababayan. Matuto na po tayo. Maraming pong salamat sa panonood.